Ito talaga hindi ko mapigilan eh. Kasi nag-request na siya, wag nang itanong gaano ba kalaki kinikita sa social media? Ay! Grabe. Sa Facebook. Halimbawa, bigyan mo kami ng idea. Sa TikTok wala talagang kinikita at all. TikTok, Instagram, yan wala. Sa Facebook ngayon, alam ko mayroong tinatawag na mga parang monetization, parang sa YouTube. Mga ilang digits na. Oo. Yun na lang. Digits lang. Actually, yung digits, it ranges from parang 4 digits up to siguro 5 to 6 digits. Pag na-maximize mo. Na-maximize mo. Ano yung sa'yo doon? Ran, mostly ang mga comments na natatanggap mo, karamihan mga positive. Pero syempre, meron din mga negative, no? Ang tanong ko sa'yo, ano yung pinaka-nega na nabasa mong comments na parang gusto mo nang sumuko sa pagbablog? Parang sa akin yung pinaka-worst siguro, yung sinasabi nila yung more on physical. Tapos yung letter R ko kasi, may rhotacism ako. So, ano yung rhotacism? Yung hirap sa pag-pronounce ng R, ng word ng mga words sa may R. So, parang nagiging W or nagiging V yung pronunciation ko ng R. So, yun parang... Sa kunyan, nagagamot yan. Yung dila mo dapat nagagamit mo siya. Paano ba? Sample? Mamaya, kasi video. Gumaganon ka daw. Ang layo mo na, Papa Marky! Sa pamamagitan ng pag-voice over mo, i-describe mo sa amin yung pagkain at syempre gugutumin mo kami. Ang ating Bingo Plus, Miss Pinasaya! Ang saya-saya! Miss Enjoy! Sa dami ng games! Miss Pinoy! Dahil ang pinalakihan nating Pinoy Games, narito na! Miss Maswerte! More games kaya more chances of winning! Download the Bingo Plus app or play through our website at bingoplus.com. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang saya. Kasi ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. At panalo sa bingo, Plus sa saya! Usapang trending! From here to anything! Kasama ang mga papa ninyo na updated sa latest happenings. Let's talk what's patok only here on Papa Talk! Woohoo! Kasiyahan ang hanap mo ay sakto naman kami nandito. Masayang kwentuhan, puro tawanan, pwede rin naman seryosong usapan. So don't be sad cause we are here with Papa Dudot and Papa Marky. So tara na't ating pag-usapan, ano pa ba ang pinakapatok? Sa Papa Talk, let's talk what's patok. Papa Talk! Sa Papa Talk, let's talk what's patok. Yeah, sa Papa Talk, let's talk what's patok. Papa Talk! Sa Papa Talk, let's talk what's patok. Papa Talk! Ang Papa Talk ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Ako, ito sinasabi ko sa inyo dito sa Papa Talk, bago pa pag-usapan ng mga chismoso at chismosa sa kanto, tatalakayin natin dito. Nako, Papa Marky, alam ko may binubulong ka sa akin kanina ha? Oo nga, parang nagugutom na ako, Papa Dudut. Gusto mo, kain muna tayo sa labas, uwi muna tayo. Hindi, pili na lang tayo dito po kainin. Ang problema, puro lalaki yung mga kasama natin Anyway, alam mo, Papa Marky, magpapatulong tayo sa guest natin ngayong araw na ito. Dahil kapag narinig mo ang mga linyang ito, iba talaga ang kapangyarihan ng social media. Budol is real. Mukhang kilala nyo na, di ba? Oo, parang alam ko na yan Mukhang kainan na naman to. Nako, excited na ako, Papa Marky, na makilala ang bisita natin ngayong araw na ito. Alam nyo ba guys, pasugod ako dito sa may Papa Talk dahil may nagwagwapuhang DJs daw akong makakausap. Wow,
Oo, parang yung excited makipag-usap, parang okay. Oo nga. No? Pagkatapos, yung nagagawa po, parang tagilid. Oo nga eh. Parang bumabang ka, gustong mag-guess agad. Hindi pa nag-guess. Ayun na nga. Mag-guess uli. Oo. Nako, pamilyar ba kayo sa boses na yun? Ha? Oo. Please welcome everyone! It's Run! Getaway! Oh, di ba ang galing magic? Bigla sumulpot. Ano? Dito na siya. Nako, siya si Ran. Si Ran. Ran Mamangon in real life. Oh, mas kilala bilang Run That Getaway. Aba, ito lang ha. Hindi naman pinagmamalaki, parang pinagsisigawan niya. Oo. 1.6 million followers sa Facebook. Sa TikTok, meron siyang 16 million likes. Oh my goodness, ganon katindi. Grabe, Lodi, sa followings. Ran, paano mo nagawa yun? Oo. Nakakatakam naman kasi talaga ang content mo, Ran, ano? Pero paano ka ba nag-start sa pagbabloging mo, sa pag-post sa social media? Bali kasi papadudot, nag-start ako sa food vlogging. Actually, di talaga food vlogging nagsimula. Nag-start talaga ako as seaman content creator. Bali, before way back 2015, nag-seaman ako, and then yung ate ko kasi content creator din. So, siya yung nag-inspire sa akin na maging isang content creator din. Sabi niya, gawa ka ng vlogs, mag-TikTok ka. Sabi ko, paano ako mag-TikTok? Hindi naman ako marunong sumayaw, kumanta, wala akong talent. Sabi niya, yung TikTok pala kasi, before way back then talaga, nung starting pa lang siya, di pala siya sayo kanta lang. So sabi niya, gawa ka ng vlogs, ayun, ganun. So sabi ko, ano yung magagawa ko sa barko? Ang na-realize ko na yung mga tao curious about sa buhay ng mga seaman. So, ayun, kinikwento ko lang yung buhay ng mga seaman, kung paano nga ba kami naglalaba, paano kami nakapag-produce ng fresh water, kasi di ba nasa gitna kami ng dagat. Salty water yun eh. Oo. Tapos, ayun, nagbakasyon ako. Pagbakasyon, syempre, di na ako nasa barko. Ano na yung magagawa ko? So, naghanap ako ng isa ko pang passion, which is, yun nga, yung pagkain. At doon tayo nagsimula. Pero in fairness sa kanya, hindi siya malaki. Usually, yung mga kumakain, yung mga content pagkain, naglolobohan eh. At saka sa seaman, dapat medyo, iniisip ko, medyo malaki yung katawan. Oo. Diba, para magbubuhat ka ng barko dun. From seaman to food content. Food vlogging. yan. Bakit mo nagustuhan naman yung food vlogging at di ka na bumalik sa pagbabarko? Kasi parang nung pagbaba ko dun sa yun nga, nag-start na ako mag-food vlogging. Nakakapanood na din ako ng mga nagba-viral talaga na yung mga content creator about food. And then na-realize ko na parang ang ganda ng trip ng mga to nakakatakam yung mga pagkain. And sabi ko, parang feeling ko kaya ko din naman tong gawin. And ayun. Feeling ko ine-etchos mo lang kami. Pera-pera lang talaga to. At saka parang mas madali yata yung food, Papa Marky. Kasi kain ka lang ng kain dun. Oo, at the same time, hindi ka na mahihilo sa biyahe. Kasi pag barko, di ba, nakakahilo sa dagat. Pero ang pagkain nakakahilo din pag masebo, di ba? Hindi medyo bata pa kasi. Ayun. Sa edad kasi natin nakakahilo na. Depende nga pala sa edad yan. Kaya pa eh. Oo. Di ba? So ngayon, matanong lang natin, from being a seaman, tapos diretso ngayon ng food vlogging, may plano ka pa ba to go back sa pagiging seaman? Actually, hindi ko pa naman sinasara talaga yung doors ko or yung window sa pagbaba ko. Kapag nawalan na ng opportunity siguro dito sa lupa, sa pagpo-food vlog, might as well siguro babalik na lang din ako sa pagbaba ko. Pero habang nandito pa yung opportunity, nakakasama ko yung pamilya ko, may mga nanonood sa akin, kahit isa lang yan, pagpapatuloy pa din natin yung food vlogging. Gusto ko yung kapag may opportunity pa dito sa lupa, at least may option sa tubig. May tubig at saka sa lupa. Pili ko na-try din ito maging piloto eh. Para all in one. Maraming pwedeng options sa buhay, guys, no? Pero bago ka pa magsiman, hiling mo talagang kumain. Kasi hindi halata sa katawan eh. Oo nga. Yan ang tanong ko sa'yo. Kami halata, mahilig kami kumain. Pero parang ikaw, tama lang, sakto lang. Mahilig talaga kumain, hindi lang halata. Di kami, yung pamilya namin parang hindi masyadong tabain. Kasi nakaka-offend yung tabain ha. Aray! Yung mga natatamaan ako, guys! Kasakit! Okay. So ngayon, speaking of food vlogging, paano mo masasabi sa content mo na, ito masarap, ito good stuff for content? Sa akin kasi, as much as possible, bilang isang content creator, dapat you have to be authentic. And dapat totoo ka din sa mga content na nilalabas mo. Kasi kung magsisinungaling ka, or parang lahat na lang sa'yo, masarap, ganyan-ganyan, parang mahalata din nung parang di ka nagiging totoo sa sarili mo. Parang niloloko mo na lang yung sarili mo, niloloko mo na lang din yung mga viewers mo. So, akin, parang tinitikman ko muna yung mga pagkain. And for example, 10 yung pagkain.
yung 5 doon for example, masarap, yung 5 doon hindi. Bali yung nilalabas ko sa video is yung 5 masarap lang. Kasi yun yung problema ko with food vlogging. Lahat masarap. Kaya ang dami na natin natikman na masasarap. Kunyari, kasalanan yun ng mga food vlogger. Kasi lahat masarap sila. Kasi lahat masarap sa kanila. Lahat masarap. Siyempre, titikman mo naman. Nung tinikman mo, hindi naman pala. Kaya tama yung discard. Pero ang tanong ko dito, wala bang negosyante na na-offend, nagalit, dun sa pagiging critic mo dun sa pagkain nila? Actually, meron na nga eh. Meron? Oo, meron isa. Parang madami naman ako na nakaka-collaborate and mga napuntahan na kainan. And as much as possible, no, sinasabi ko sa mga business owners or sa mga nakakainan ko na honest review yung ibibigay ko. Kasi kung hindi, di ba, parang sa akin din yung credibility ko din yung yung maaapakan or mapapansin mo. Yun yung tulad na sabi mo, di ba, Papa Marky na sabi ng mga food vlogger masarap dyan, pero nung natinikman ko hindi. So, parang ganun, I have to be, alam mo yun, parang ang papaboran ko pa din is yung sa masa kasi kayo yung kakain eh. Di ba? Ganun. Pero may nag-comment na ba sa'yo na, sabi mo masarap, di naman pala? Actually, madami. Ito have to be fair. Tama talaga yung sinabi ko eh. May kasalanan din to eh. Bolero no? Ano naman, to be fair naman kasi yung sa panlasa na, ito yung lagi sinasabi ng mga food vloggers na yung panlasa is very subjective. Nasa isip ko na yun eh. Yeah. Naunahan niya lang ako. May disclaimer siya. Umpisa pa lang, disclaimer, tapos subjective yan. Kasi kung anong masarap sa akin, pwedeng hindi masarap. For example, yung ako, pogi ako sa paningin ng nanay ko, pero sa inyo hindi, di ba? Ganun lang yan. Pero or di ba movies, sa food, may sponsorship? Hindi ba parang pag may sponsorship, medyo bias yung mga sinasabi mo dun sa pagkain? Actually, hindi naman lahat kasi ng ng mga brands or mga pagkain is sponsored. Parang karamihan talaga ng mga ng mga street foods. Binibili mo talaga? Oo, syempre. Parang tulong na natin yung sa mga street food, mga small business owners na Pero kasi yun nga sinasabi ko kahit collaboration with a brand. Lagi ko sinasabi na may media kit kaming tinatawag na may disclaimer doon na I have to be honest sa mga reviews ko and based sa experience ko yung i-share ko sa mga tao. So may nakiusap sa'yo na, pwede bang huwag mo nang isama tong part na to kasi hindi namin gusto yung sinabi mo? Well, yun naman yung sa akin talaga, yung kapag sinasabi ko palagi, constructive criticism yung ibibigay ko. At saka, I think, on a side naman of marketing, na nagawa mo na yung food vlogging mo, then right after, kung goods or positive, kapag goods, doon pa lang, kailangan lakan kong budget for this to promote the brand. Pag maganda ba yung sinasabi sa social media, mas maganda yung offer? Mas maraming lumalapit kasi magaganda lang yung sinasabi mo. Hindi naman eh. Parang sa akin natutuwa kasi sila sa sa parang how I deliver daw yung mga kasi yung boses ko, niya. Very, very jolly, very energetic. At saka parang modulated siya. Pero sa side ng branding, mas magandang positive, mas okay. Diba? Pero, gaya ng sabi ni Ran, part lang yon ng content ko. Diba? The way I deliver, at saka yung honest review, yun yung pinaka-importante. At dahil dyan, ikaw ang mag-review ng Papadudut Lechon Manok. Ibayas mo na ang review mo. Binayaran na. Pero speaking of food vlogging, ikaw ba, pare ko, syempre, gusto natin na maganda yung visuals. Yung quality. Yung presentation, research and all. Ikaw ba, big time din ba yung mga ginagamit mo sa pag-vlog? Mga naka-DSLR ka na ba? Yan, magandang tanong yan ha. Actually, natanong na din yan ng karamihan sa akin. Ano ginagamit ko? Hindi na namin nilitatanong, natanong na. Okay, raise the question na po, no? Hindi ba? Diskarte mo dito. Ano lang, cellphone lang yung gamit ko. Pwede ko ba sabihin ko ano klaseng phone? iPhone lang, iPhone. Actually, dalawang phones yung ginagamit ko. Isang Android, Samsung, yan. Tapos isa, baka naman Samsung. Yan, Samsung and iPhone. So, yung pang-shot, ginagawa kong pangkuha is iPhone. And sa video editing naman is yung sa Samsung. Yun. Kaya transfer ko. So, phone pa lang, alaba na. Pag nilapag niya yung phone niya, iPhone! Hindi naman talaga. Kailangan i-maximize mo what you have. Tapos kapag can afford mo na, itong mga mamahalin na mga so, tatawid ka na ba doon sa ganon? Mamamahalin ka na? Ay, hindi. Kasi very convenient yung cellphone. Ba't ka pa di ba? Actually, meron akong parang di mo naman talaga kailangan ng mamahaling equipment para makapag-produce ng magandang content. Parang yun yung motto ko. Pero why not, diba? Kung papalarin. Kaso ngayon, kasi cellphone parang nasa bulsa mo lang. Makita ka, shoot, point shoot, ganun lang, diba?
Ganun lang kadali. Tsaka discarded din yun, pare ko. Kapag yung OPEX mo, mas mababa. Ano yung OPEX para sa mga nanonood? OPEX QRST. Hindi yung operational expenses. Na mas mababa. Kaya kumita naman siya. Cellphone lang gamit. Kilala naman siya. Na ganito lang yung operational expenses mo. Pagkatapos, ganito yung kita ko. Ngayon, nag-level up ka na. Ganito pa rin yung aking gastos. Mas malaking kita, matalino. Magaling na negosyante. Yayaman to. Nako. Tips para doon sa mga vloggers, sa mga nag-start. Kasi ang hirap makapenetrate ngayon. Ikaw, medyo... Mahirap talaga mag-penetrate. Bakit? Ba't tumatawa kayo? Kaya tayo sa'yo. Kasi marami nang magagaling. Anong daw tips mo? Para medyo, to penetrate. Yan. Ang tips ko para para maging isang content creator, actually you have to be talaga authentic sa ginagawa mo and hanapin mo yung passion mo kung ano yung trip mo. Kasi for example, ako sa pagkain talaga mahilig ako kumain. So yun talaga yung pinasok ko. Parang hindi ka kasi makakapagbigay ng magandang content or makakapagsabi ng kung ano-anong mga bagay kung wala kang idea sa isang bagay, di ba? I see. So, ayun. And sa mga naman, nag-a-aspire na maging food content creator, kung pangarap nyo talaga na maging ganito, produce lang kayo ng produce, gawa lang kayo ng gawa ng content kahit walang nanonood, merong nanonood. Kung ito talaga yung passion nyo, pagpatuloy nyo lang kasi at the end of the day, hanapin nyo kung bakit nyo ba ginagawa yung isang bagay. Ako sa akin, ang goal ko is makatulong talaga sa mga small business owners. Parang yun. Actually, ito sabihin ko na, sabi sa akin ni Chinkitan before kasi napanood niya yung videos ko and then minessage niya ako, sabi niya, Ran, ang galing ng ginagawa mo, ganyan. Medyo konti pa lang kaming food content creators. And then sabi niya, pagpatuloy mo lang yan. Sabi niya, gawin mo lang yung passion mo, after that, the money will follow. So, gaano katagal ang mga clip mo, yung mga reels? Gaano kahahaba yung mga videos mo? Short form lang ako sa videos. Usually, TikTok and Facebook, 3 minutes lang yan. IG, 1 minute and 30 seconds. So, maiksi lang. So, hindi kailangan mahaba? Hindi kailangan. Pag mahaba, mas malaki income, di ba ganun? Hindi naman. So, ayun, sa YouTube, mahaba talaga. Pero sa Facebook, TikTok, maiksi lang. Ito talaga hindi ko mapigilan eh. Kasi nag-request na siya, wag nang itanong gaano ba kalaki kinikita sa social media? Ay! Grabe. Sa Facebook. Halimbawa, bigyan mo kami ng idea. Sa TikTok, wala talagang kinikita at all. TikTok, Instagram, yan, wala. Sa Facebook ngayon, alam ko mayroong tinatawag na mga parang monetization, parang sa YouTube. Mga ilang digits na. Oo. Ayun na lang. Digits lang. Actually, yung digits, it ranges from parang 4 digits up to siguro 5 to 6 digits. Pag na-maximize mo. Ano yung sa'yo doon? Wala natin pag-usapan. Pass, Papa Dudut. Pero the good thing about this, ang ganda nung mga sinasabi niya. Sabi niya, consistency is the key. Wow. Kung love mo, lalabas at lalabas yung galing mo. Yung passion mo sa ginagawa mo. Tapos, yung pinakaling nagustuhan ko sa kanya, yung pagtulong sa ibang tao sa mga small enterprises. At saka pag ginagawa mo yung gustong-gusto mo, parang hindi ka nagtatrabaho, di ba? Parang nag-enjoy ka lang. Parang you're playing, you're enjoying at the same time. Tapos, bonus na, you're earning. Wow. May sandaan ka ba dyan? Item naman. 100 pesos mo yan, okay lang naman. Okay, so yung editing, yung 3 minutes mo, gaano mo katagal ine-edit yun? Ayan, eto, buti na tanong mo yan, no? Kailangan ba ng mga sophisticated suppository na sasabihin? Kailangan ba ng mga sophisticated na mga equipment? Hindi, lang naman yung video editing tool ko sa ko lang din yung nakuha. Sa cellphone lang din, sa Play Store and yun. Play Store and sa Apple, yun lang din. Grabe, madiskarte talaga ang ating bisita si Ron Gadaway. At marami pa tayong pag-uusapan. Marami siyang ikakwento sa atin sa pagbabalik ng Papatok! Let's Talk! What's Patok! Sa Papatok, let's talk what's patok. Papatok! Sa Papatok, let's talk what's patok. Mga kapatok, may bagong kinakaaliwan ang mga tao ngayon. Bingo Plus! Isa itong comprehensive entertainment platform where you can play and enjoy now for just 1 peso. How to download and register? Madali lang! You can download the Bingo Plus app now at Google Play and App Store. Or visit www.bingoplus.com to learn more. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang saya.
Kasi isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. At panalo sa bingo, Plus sa saya! Ran, mostly ang mga comments na natatanggap mo, karamihan mga positive. Pero syempre, meron din mga negative, no? Ang tanong ko sa'yo, ano yung pinaka-nega na nabasa mong comments na parang gusto mo nang sumuko sa pagbablog? Actually, worst comments, parang wala pa naman na na negative na kailangan ko sumuko, ganyan. Pero yung lagi talagang, parang sa akin yung pinaka-worst siguro, yung sinasabi nila yung more on physical. Doon sila tumitira. Parang hindi na sa content, masyado na lumalayo eh. Yung sa mata ko, hindi pantay kirat. Ayan. Pati May mga niya. ganun. Ayan, hindi pantay yung mata ko. Parang nga. Yan, At saka yung ilong, at saka yung ilong niya, parang ang ganda ng pagkakagawa. Tapos ano pa yung letter R ko kasi may rhotacism ako. So yung Ano yung nagiging rhotacism? yung hirap sa pag-pronounce ng R, ng word ng mga words sa may R. So parang nagiging W or nagiging V yung pronunciation ko ng R. So yun Sa parang kunyan, nagagamot ganyan. yan. Yung dila mo dapat nagagamit mo siya. Paano ba? Sample? Mamaya. Gumagano ka na. Ang layo mo na, Papa Marky! So, Pero yun yung mga worst comments na nare-receive ko. Tapos, ano pa ba? Parang wala naman parang sa akin, hindi ko na masyadong pinapansin. Pag naging content creator kayo, parang yan ang tanggapin nyo. May gawin kayong maganda or hindi, merong masasabi yung mga tao sa inyo. pero hindi napula-pula yung R niya. Parang social R. Ang R. Parang R, gano'n kasi sa Parang ganyan. Parang social, di ba? Parang may R ka. Arneo, ganun. Hindi, Arneo. Yan. Ayun. So, okay naman. Kumbaga, makapalan na lang to ng mukha. Hindi ako kikita sa inyo if for ever i-bash nyo For ako. the money. For the money. Nako, eto. Kung medyo hindi siya nababother sa mga nang babash sa kanya, sino naman yung nakakolab mo na hindi mo fail? Wow. Hindi mo, may attitude to. Issue to issue. Oo, may magbigyan niya na ba? O yung feeling mo na, ayoko makakolab yan. Intriga muna, Sige. sige. Tinigyan mo na. Parang sa akin wala pa naman so far. Kasi parang Kanina off the air, dahil mo sinasabi. Kwento mo nga sa amin eh. Sa atin na lang yan. Pero wala ko sinabi. Pero ano naman, to be fair naman, to be transparent, parang lahat naman na collab ko, mababait naman lahat. Wala namang nag-attitude sa akin ever. Pero meron ka bang na papanood na parang naiinggit ka sa kanya kasi ang galing-galing niya. Sana ikaw ganun ka din. Most likely, parang mas nai-inspire ako kaysa sa naiinggit. Ayan. Pero so far wala naman eh. Parang dun din ako nag-start. Actually, ito isang tip habol ko na lang din. Kung gusto nyo maging content creator, panoorin nyo yung mga ina-idolize yung mga content creator. Tapos tignan nyo kung paano ba nila ginagawa. Tapos parang start nyo muna siguro yung atake nila ganyan. Yung boses, yung paano yung pag-shoot ng camera. Then dun kayo magsimula and then yun, practicein nyo lang. Then yun, magagawa nyo yung pagko-content. So, sino ang dream collab mo naman? Dream collab ko siguro sa news sa GMA siguro si Miss Jessica Soho tsaka si Miss Cara David. Wow. Kasi Hindi ka si makapag-joke, no? Hindi kasi si Miss Cara, meron siyang pinasarap. Oy. Tapos syempre, Jessica Soho na yun. Ibang level na yun. Yan. Ito, paano naman nakatulong sa buhay mo ang pag-vlog? Yan. Kasi yung pag-vlog talaga parang mas siguro nakikilala kasi ako sa ng mga tao and then may mga ibang businesses din na nag-ano sa akin na lumalapit, ganyan, tulungan mo kami, ganyan. So pag ako nakakatulong ako sa kanila na sabihin nila sa akin na madaming pumunta sa amin, Ran, ganyan, salamat sa'yo. Parang balik sa akin yung yung parang May fulfillment ka, na nakatulong ako sa ibang tao. And then kasi parang kasi pag mga big brands parang sila talaga yung Lumalapit. Nagma-marketing. Pag lumalapit yung big brand, syempre may di ba, may pera. Tama ganyan. naman yun. Syempre, Tsaka yun yung may pinangarap production mo eh. cost ka eh. Yun yung parang yun yung din kami din kumikita. At saka matagal mong pinangarap na mangyari yun. Tapos sila na yung lumalapit sa'yo, di ba? Kumbaga, like how many years na you're doing the production? 2 years. 2 years. 2 years mong pinagtrabahuhan. Pero ang lahat ng ito. Kaya deserve mo. gaano kabilis yung paglapit nila sa'yo? Siguro parang after a year, ganyan. Oh, bilis. Kaya ang pangalan niya Ran. Got Tumatakbo.
Oo nga, Ran, So yun, kakabilis. parang napapansin tayo ng mga, for example, yung mga big brands like Mang Inasal, Jollibee, McDonald's. Ayan, lahat na ng fast food. Magkano ang bayaran sa ganyan? Ayun naman tayo sa pero eh. Iba-iba. Hindi, kasi Basta kumikita. may manager na ako, so siya na yung nagtatransact talaga sa lahat. Okay. So, hindi ko Suluhin alam ko na lang. magkano eh. Ilang digits? Hindi ako Hindi ko mapakali. alam. Mga 5, 6. Anyways, ayaw niya mag-share. Ayaw niya, Ayaw oo. mautangan. Baka daw may tumawag eh. Nakapag-file ka na ba? Teka lang, ikaw ba? Kasi may mga nababalita ako, mga vloggers na nakapagpatayo na ng bahay. Nakabili na ng kotse. Wow. 5 ang asawa. Ay, 5 ang asawa. Mga ano na yung nabili mo Ano for bang yourself napatayo mo na? or for your family? Ano, sa pagbablog wala pa actually. Wala ka bang napapatayo? Kasi ang dami kong ipon nung nagbablog ko. Ay, ikaw yung pinatayo? Sa pagbablog ko, doon ako doon yung nabili ko yung bahay dahil sa Barko pagbablog. nabili mo? Hindi, yung kinita ko sa pagbablog ko, yun yung pinambili ko ng bahay. So may bahay ka na? Oo. Ay, hindi. Pagbabarko yun eh. Sa pagbablog naman. Kasi naman. nagbablog din kasi ako noon eh. Nung barko. nagsiman Vlog din yan. So mayroon na siyang trabaho. The same time, nag-vlog. So, masasabi mo na it's more of vlogging instead of pagiging seaman. Ngayon, malaki kasi kapitan. nandun yung enjoyment eh. Kasi pag nasa barko siya, more on physical work ba? Oo, physical work tsaka mental lahat. Physical, mental. Tsaka nakakahilo sa dagat, no? Ito, medyo mas lumalalim na yung ating usapan. Kasi yung tiyan mo, parang filled ng kung ano-anong kinakain mo. Anong mga nilalafang at minumukbang mo. Pero, kumusta naman yung kwan mo? Puso mo. Oo. May nagpapasayaw ba showbiz sa'yo? tayo. Sabi ko, ayoko sumagot ng mga personal questions, pero na-taken na tayo. Pero private but not a secret. Tsaka hindi din siya content creator. So, Lights on, lights off. Lights on. Sabi mo, private, sumasagot ka eh. dim light. Happy. Happy tayo, happy. Gano'ng tayo. katagal na kayo? Magto 2 years na. Kasabay ng pag-vlog niya. So, nagbabarko ka pa lang. Since din naman natukoy nyo na parang siya din yung parang naging nag-boom din yung content creation ko dahil din sa kanya. Nag-motivate sa kanya. Mas matanda sa'yo, mas bata sa'yo. Magkalapit yung edad namin. Okay. Galing. Oo, Ran, dahil ang galing mong mambudol sa content mo, meron kaming naisip na challenge. Kami pa ba? Excited. Siyempre dito sa Papatok, diba? Oo, hindi kami magpapahuli. Habang napiyo-piyo ka. Baby na tala si Mama Marky. Meron tayong tatawagin sa pamamagitan ng pag-voiceover mo. I-describe mo sa amin yung pagkain. At syempre, gugutumin mo kami. At ang maghahatid niyan ay walang iba kundi si Nat. Kati! Kati! Pasok! Ay! Sandali! Cut! Direct, teka lang. Dumaan sa camera. Dumaan sa camera, oh. Sus ko, dami ko na iniintindi ka at dumagdag ka pa. Huwag mo na intindihin, Papa Marky. Hey! Sus ko, ulitin na naman to. Kuya Will, tulungan niyo ako dito. Pagod na ako dito. Grabe. Paano ba yun, Kat? Sus ko, sakit ng ulo ko. Buti na lang, maganda ka, ha? Oo, yun na nga lang. Bakit dito ka lapit ka para makita ka? Lapit ka dito. Pakita mo yung mukha mo, Kat. Maganda tisay. O yan, o. Buti maganda si Kat, eh. Lapit ka na konti dito, Kat. Ay, kay Ran. Dito, lapit. Lapit, pakita. Ayan, Kasi, nasaan? Nasaan si Kat? Ayan, buti na lang may itsura ka. Huwag kang magtago. Kasi Buti yan si Kat ay may lahi. May lahi daw to, di ba? Anong lahi nito? Half Filipino at saka half Spanish. Sardines. Hindi totoo kasi kanyan, Protasio talaga doon yung pangalan. Talaga. Lalaki pala to, eh. Pumunta ng Thailand. Pagbalik, Kat na. Ganda ng pagawa mo, ha? Hindi halata. Pero buti na lang, maganda ka. Eto na. Unang produkto natin, we have our Toron. Toron. Ano to? Vegetable yung nasa loob? Hindi ba? Saging yan. Saging. Toron. Saging yan. Saging yan. Akala ko yung lumpia. Saging lang ang may toron. Baliktad. Toron lang ang may saging. May puso yun. Ganun ba? Ito, ibebenta to sa atin. Parang yan. tatakamin tayo. Oo. Voice over lang, ha? Voice over lang. Gusto mo, tika lang. Pag ba may pagkain, inaamoy-amoy mo, titikman mo, paano? Siyempre dapat lahat ng senses gumagana. Touch, sight, tsaka, Interview. Sir, ano pong masasabi niyo sa issue? Sige, ikaw bahala dyan. Ayan, go. Pasok. sa lahat ng sa lahat ng collab ko, parang dito ako pinakanahirapan. Yan. Ito kasi sinusulit yung TF.
At ito nga guys, nandito na nga sa ating harapan yung turon. Siyempre, titikman na natin yan. Tingnan muna natin. Ayan, napakahaba. Compared sa mga ibang turon na nakainan ko, no? Ito guys, yung size niya talagang napakahaba, napakakapal din. Pero siyempre, tignan muna natin yung laman niya. Ayan, break apart natin. Yan. Wow, parang hirap isubo yung turon na yun, ha? Kita nyo talaga ang kapal ng saging. Yan, tikman natin kung anong lasa. Parang hindi hinog yung saging, ha? Ano kayang saging yan? Saba. Ganun. Saba. Ang saba maliit tayo, mayroong mataba. Oo. Saba. Yung saba mo ba sa bahay mo, malaki, maliit. Sakto lang, babadudo. Hindi makakain yung nag-critic natin. Hindi ako mapagsalita. Yun yung challenge dito. Ano ka kakain? Hindi, pero in fairness, ang sarap niya. Wow. Yung crunch nung turon, ang nipis lang nung balat niya. Ang kapal nung saging, kaya lasang-lasa nyo talaga yung ano. Pero yung dulong itim ha. Oo, ganyan talaga masarap na turon, maitim. Ano siya, it reminds me of my childhood memories. Akala ko yung turon mo din. It reminds me of my turon. May turon. Ayan. Salamat po sa turon, Cathy. Pasok. Exit ng turon. Pasok yung turon. Buti na lang. Nagugutom na talaga ako. Nakikita ko kumakain siya. Parang napapalunok na lang ako. Napapangiti na si Papa Mark, hindi na siya galit sa'yo, Cathy. Oo, pakiayos na ito. Ayan ha. Magkatadaan sa camera, Cathy. Next. Ito ay sardinas. Sardinas. Ayan. So, paano mo ibebenta yung sardinas naman? Siyempre guys, diba yung sardinas, ano yan? Wait lang, lumunok ka na muna ng turon. Baka malasahan mo yung turon. Okay. Ang sardinas guys, ano yan, sa mga pamilyang Pilipino talagang nakagisa na natin yan, umaga, tanghalian, hapunan. Kapag tipid, sardinas yung nagiging sandigan natin, pampantawid gutom. At ito nga no, yung sardinas talaga, ayan, bali, mura lang siya, pero it can really serve you the right nutrients and taste na hinahanap natin. Kahit sa murang halaga lang. Mayaman sa omega yan. Ayan, oo, healthy na, masarap pa. Ayan. Pwede lang Lagay lagyan ng nyo brand. lang ng sibuyas, bawang, yan, panalo-panalo na. Pwede tayong pasukan, intrusion ng another sponsor. Kung nag-sponsor siya, wala po yung takip. Pero dahil hindi ba nag-sponsor, may takip. Pero ito tama yung sinabi niya. Ito yung pang-ulam ng masang Pilipino. Yan, Yes, correct. oo. Comfort food natin yan pag tayo ay heartbroken. Tsaka hindi lang yung hindi lang yung mga kapus or yung mga wala masyadong budget kumakain yan. Actually, lahat ng pamilya kumakain yan. Siyempre. Akala ko sasabihin mo, ouch, I don't eat sardinas. Parang kilala ko yun, ha? Ito naman. Grabe, laki ng manok nila, guys. Lahat dito malalaki. Pansin mo? Pati yung mga host malalaki. Okay, manok naman, fried chicken. At ito naman guys, ang susunod naman nating titikman, pangatlong pagkain, ayan o, crispy fried chicken. Tingnan muna natin, talagang golden brown into perfection yung balat niya. Ayan, tingnan natin yung balat. Grabe yung mukhang malutong. Grabe juicy, Papa Marky, Papa Dudod. Tsaka tumutunog ha. Ayan o, yes. Magaling siya eh. Ay, daw yung sa juicy, parang extra kwan yun eh. Extra oil. Kaya tignan at tikman natin kung masarap. Ayan. Unang kagat, crispy-licious agad. Tignan natin. Bo, parang bayad ka ha. Sulit na sulit ha. Ayan ha. Ay, oh. Nay, nakatatlo ng chicken! Wow, sarap. Hindi, legit ang sarap niya. Talagang flavorful yung balat tsaka laman. Panalong-panalo. Mamaya, subo mo kay Cathy ha pagkatapos ng show. Kasagot si Gani, sarap tol. Sarap para. Grabe. Oh my goodness, kaya naman pala. Enticing talaga siya, no? Mag-describe ng mga pagkain. Kumbaga, full of emotions. Yun ang pinaka-importante to. Nakakatakam. Kahit ako dito, sinasabi ko sa'yo, mabibili talaga kahit hindi masarap. Mapapabili po. Yan. Thank you so much kay Ron Gataway sa pagsama sa ating podcast show dito sa Papa Talk. Grabe, nabusog tayo dito sa episode na ito, Papa Marky. Kung tapusin na natin ito para makakain na din tayo. Oo, syempre, Ron Gataway, gusto namin na makapag-promote ka ng iyong social media para mas lalong dumami yung kanyang 16 million followers. Wow! Yun o, salamat po Papa Dudo din Papa Marky. Yan sa mga lahat ng nanonood at nakikinig dito sa May Papa Talk. Kaya inaanyayaan ko po kayo na supportahan at panoorin ako sa lahat ng aking social media platforms, Facebook, TikTok, and Instagram, Ron Gataway. Yan. Meron tayong bibigay. Ay, ano yan? Ito, thank you so much. At dahil dyan, Ron, meron kaming something for you from Bingo Plus! Sana all! Parang wala pa ako nito.
Bibigyan kita later. Thank you so much kay Ron Gataway sa pagsama sa ating episode. It's a wrap, guys! Another epic episode. Tama ko lang. It's so sarap. Correct. It's so sarap, guys. Di ba, Konyo? Correct. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Papa Marky here. Ano bang storya? Ikwento mo! Dahil mas masarap ang kwentuhan, lalo na kung sama-sama. All ears sa inyo mga papa dito lang sa Papa Talk! Kasiyahan ang hanap mo ay sakto naman kami nandito. Masayang kwentuhan, puro tawanan, pwede rin naman seryosong usapan. So don't be sad cause we are here with Papa Dudut and Papa Marky. So tara na't ating pag-usapan, ano pa ba ang pinakapatok? Sa Papa Talk, let's talk what's patok. Papa Talk! Sa Papa Talk, let's talk what's patok. Yeah, sa Papa Talk, let's talk what's patok. Papa Talk! Sa Papa Talk, let's talk what's patok. Papa Talk! Ang ating Bingo Plus, Miss Pinasaya! Ang saya-saya! Miss Enjoy! Sa dami ng games! Miss Pinoy! Dahil ang pinalakihan nating Pinoy Games, narito na! Miss Maswerte! More games kaya more chances of winning! Download the Bingo Plus app or play through our website at bingoplus.com.